Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, meron pong panibagong impeachment complaint po, mga kabida, ang inihanda po ngayon. Ito hong mga progresibong grupo po, laban ho kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Matapos pong ibasura po ng Korte Suprema yung naunang impeachment complaint na isinampa po, mga kabida, diyan po sa House of Representatives. And then inaakyat po, mga kabida, ng House of Representatives doon ho sa Senado. Dahil ho sa ground na unconstitutional daw, mga kabida, ayon ho sa Korte Suprema. Pero dito ho sa panibagong impeachment complaint, mga kabida, sinisiguro na po ng mga proponents ho dito, na ito po ay swak na swak doon ho sa batayan ho sa ating saligang batas, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong balita mula sa GMA News Online. Fresh impeachment complaint versus VP Sara eyed after 1-year ban. Mga kabida. Eto, militant coalition bagong alyansang Makabayan o Bayan is preparing to refile an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte once the constitutionally mandated 1-year ban on such complaints expires on February 5, 2026. In a phone interview aired over 24 Oras on Monday, Bayan Chairperson Teddy Casino said the group expects to move forward once the ban lifts. Isang pinaghahandaan yung pagtatapos ng 1-year ban sa Pebrero. Most likely, magpa-file po tayo ng impeachment ulit kasi bitin yung nangyari. Hindi natuloy sa trial. We are preparing for the end of the 1-year ban in February. Most likely, we will file another impeachment. What happened was incomplete. It did not reach trial. Ayan. He added that the grounds for a renewed impeachment may expand as more groups consider filing. Ayan. Posibleng madagdagan. Kami kasi isang ground lang kasi. Yung iba, several grounds. Pero sa amin kasi, that is the thing. Yung pinakamatibay so far. Ayan. Casino also noted that Bayan is closely studying the Supreme Court's ruling which tracked down the earlier impeachment proceedings against Duterte as unconstitutional and set additional conditions for future filings. Ayan. So, yun yung preparasyon po na ginagawa po, mga kabida, ng mga progresibong grupo katulad na lang po ng Bayan. Kasi po, bitin daw sila doon ho sa naunang impeachment complaint na naisampa po, mga kabida, laban ho kay Vice President Sara Duterte kasi na-strike out po yun, mga kabida, ng Korte Suprema. Okay? Pero this time, sisiguraduhin daw nila, mga kabida, na wala hong butas na makita po ito kung Korte Suprema sa kanilang isasampang panibagong impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte at posibleng madadagdagan daw, mga kabida, yung grounds na kanila hong gawing basihan, okay, dito ho sa impeachment complaint against the Vice President, mga kabida. So ito po ay mangyayari po by February, mga kabida, matapos pong malif ito hong 1-year ban na itinakda po, mga kabida, ng ating saligang batas. Alright? Now, ang tanong kasi dito, mga kabida, kung ito po ba ay magpo-prosper dyan ho sa House of Representatives, Kasi tandaan po natin, 2026 is the beginning of the election season for the 2028 presidential elections, mga kabida. And most likely, according to some political analysts, mga kabida, ito kong taong ito hanggang 27, mga kabida, meron na pong jacking ang mangyayari po dyan, mga kabida. Kumbaga, positioning na po. Alright? Kung sino po yung malakas, doon ho sila pupunta. Ito hong mga politiko, lalong-lalo na po dyan ho sa House of Representatives, mga kabida. Okay? Kung tutuusin po natin, ang frontrunner po ngayon, mga kabida, kahit sa anong mga surveys, ito hong si Vice President Sara Duterte para ho sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas come 2028.
Okay? Yung asta nga ng ilang mga politiko po ngayon parang nagsisimula na pong dumidikit po kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Okay, yung impression dyan ho sa Senado na very friendly ho kay Vice President Sara Duterte. Yung very observant lang po kayo, mga kabida, dun ho sa nangyari hong budget hearing po sa budget po ng Office of the Vice President. Pumunta po sa Senado ito hong si Vice President Sara Duterte at mantakin nyo hindi ho umabot po ng 10 minutes, inaprubahan po yung budget po ng OVP without questions. Alright? At napakagalang po yung mga senador po kay Vice President Sara Duterte. Kung ikukumpara po natin mga kabida, yung asa po ng mga kongresista dyan po sa House of Representatives. Alright? So marami hong nagsasabi na indikasyon daw yun na since malakas po si Vice President Sara Duterte, unti-unti na raw, kumbaga, lumalapit daw itong mga politiko kay VP Sara, mga kabida, kasi alam po nila na malakas na contender ito hong si VP Sara sa pagiging Pangulo po ng Pilipinas. Ganun kasi yung ugali po ng mga politiko, mga kabida, dito ho sa ating bansa balingbing. Bakit? Kasi ho, pag once na patapos na po yung termino ng kasalukuyang administrasyon, magsitalunan na po yan, mga kabida. Okay, pupunta yan doon ho sa kung sino man po yung malakas. Ganun po yun Kaya nga, magtataka ka na lang, bawat eleksyon, mga kabida, iba-iba yung partido po ng isang kandidato. Surprise ka na lang, Pagkatapos ng eleksyon, ibang partido na naman yung kanyang sinalihan po, mga kabida. Ganun po. Opportunist ang tawag po doon, mga kabida. So, ini-expect po na ganun din yung asal po ng mga politiko, mga kabida. Hindi po yan, kumbaga, special, pangkaraniwan lang po yan na nangyayari po sa ating political scene, dito sa Pilipinas. Okay? So, abangan po natin kung ano yung mga grounds na ihahain po mga kabida ng Makabayan Bloc. Kasi sila yung naghahanda po ngayon sa panibagong impeachment complaint against the Vice President, mga kabida. Again, ang tanong ko po kung magpro-prosper ba ito, diyan po sa committee level, diyan po sa House of Representatives, mga kabida, considering, kaya na sinabi ko po kanina, 2026 is the start of political jockeying, mga kabida ng mga politiko. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.